Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano po ba ang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato na be Pag present sinabi ni pagka Senator inaresto. Bato na kumain siya ng kakain siya ng Thank you. And Senator, ito rin medyo nakakatawa lang na sa isang panayam lang din si Senator Marcoleta, sabi niya kasi kung lahat ba ng sasabihin daw au hamon ni Bato sa inyo ay papatulan nyo, kung halimbawa pakainin daw po kayo ng ng poop, kakainin niyo daw po ba yun? Sabi sa isang interview, sabi po ni Senator Marcoleta. Ano pong reaction niyo dyan? Alam nyo, napaka-babaw naman nitong ni Marcoleta, napakahina naman. Ito po, yun hamon yun, hamon. Tama. Hindi naman lahat ng hamon ay kakasahan mo. Pero yun, hinamon niya ako na samahan ko, kinasahan ko. Ngayon, kung hahamunin ako ni Marcoleta na pumunta ako ng Senado at batukan ko siya, kakasahan ko rin yun. Diba ba? Ganun po yun. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Senator, ito pong kasi kahapon nag-convene na po yung Senate na bilang impeachment court para po dun sa impeachment case ni VP Sara. So ito po yung nag-issue na rin po sila ng writ of summon kay Vice Presidente, and do you think magpapakita po ba sa Senado si VP Sara dahil una po niyang nabanggit na dun lang daw po siya sisipot at hindi sa Kamara? Ang estado kasi po ngayon ni Sara ay wala pa siya, no? I don't know kung nakabalik na siya ng Pilipinas, pero nakikita nyo naman sa kanyang demeanor, parang hindi siya interesado. At I think ang gusto niyang ipakita dito na parang she is beyond itong mga ganitong mga proseso as a way na para sa mga supporters niya na makita na hindi ito importante sa kanya o ito ay parang hindi siya naapektuhan or ito ay paninira. So may mga ganun siyang projection. But at the end of the day, regardless kung ano man yung plano niyang gawin, magtutuloy-tuloy po itong impeachment trial. So ibig sabihin parang baliwala lang po sa kanya, Senator, yung mga nangyayari dahil wala siyang pakialam sa nangyayari dahil dito sa mga nangyayari pong sa kanya pong impeachment dito po na i-transmit na po sa Senado. Yun lang po yung pinoproject niya. Pero palagay ko ay behind the scenes hindi na makatulog yan. Kasi ganun yung, alam niyo po, nung pinoprofile namin ito magkakapatid na Duterte, itong kay Sara Duterte, base ito sa mga insiders, yung mga nakita talaga siyang lumaki. Ito raw ay hindi ito nahihindian ng kahit sino. Lahat ng gusto niya ay nasusunod, nakukuha niya. Mismong si Digong, hindi niya to kaya. Pagka nagmaktol daw yan si Sara, binibigay na kung ano yung luho. Kaya yun yung palaki sa kanya. Kaya this is the first time in her life netong sinimulan siya na unahin, sinimulan siya na hindian, doon siya na nawawala sa wisyo, ika nga. Opo. And sa nakikita niyo po ba, Sen, magkakaroon po ng fair trial sa Senado since na sa ilalim po ng pagiging Senate presidency ni Alan Peter Cayetano? Wala naman pong choice si Cayetano kasi ito manipis lang yung kanyang majority. So hindi niya pwedeng i-bully o i-ram through kung ano yung agenda niya. Otherwise, isa o dalawang senador lang matatanggal na siya. Opo. Kaya magtutuloy-tuloy yan regardless.
Pero mas mainam sana kung mas balanse yung mamumuno, hindi yung kagaya ni Cayetano na talagang sumisipsip sa mga Duterte. Okay, and ano pong inaasahan po natin na ngayon po nga ay nasa Senate na po yung articles of impeachment at nag-issue na rin ng writ of summon sa panig po ni VP Sara. Ano po ang inaasahan natin? Ito ba'y tutuloy-tuloy na? Pwede bang makonvict dito si VP Sara o hindi? First things first po, no? Kailangan natin marinig kung kailan yung setting ng trial. Okay. Ito kasi mga summonses, mga pre-trial activities, kumukonsumo rin ho ng oras yan. Kailangan maintindihan din ng mga kababayan natin na hindi agad-agad pwedeng magsimula yung trial. So, abangan natin yung pag-setting niyan, baka late June or early July magsisimula yung trial mismo. Pag nagsimula na yung trial mismo, tayo naman po ay naniniwala na mabigat yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte at makikita ng mga kababayan natin yan. Okay. And doon po naman tayo sa ibang usapin, ano? And tungkol naman po ito kay Senator Bato de la Rosa. Hindi naman po lingid sa kaalaman niyo po na may nangyari pong kaguluhan noong May 13, nung Wednesday po. Ano pong masasabi niyo po at nagkaputukan pa doon? Ano pong reaksyon niyo po sa nangyari po sa Senado? Alam niyo po yung mga ganyang senaryo, hindi po yan bago kay Cayetano, Kung maaalala po ng mga kababayan natin, last year, or for that matter, nung panahon ni Digong na siya ay papalitan na bilang Speaker of the House ni Lord Velasco dahil meron silang term sharing agreement, gumawa rin ng ganyang senaryo si Alan Cayetano. Pinatay yung kuryente, kinandado yung session hall, tapos marami siyang maniobrang ginagawa para hindi siya mapalitan bilang speaker. So yun ang naalala ko nung ginawa nila itong mga drama na ito, itong senaryo na ito para lang pakita na inaapi sila at para mas mapalakas yung posisyon nila dun sa Korte Suprema. Pero kinalaunan, nakita ng mga kababayan natin na gawa-gawa lang nila yung eksena na yun. And yung nangyari po nung Monday, May 11, na grabe yung galit ni Senator Bato na hapong-hapo pa siya sa loob ng Senado pagdating doon dahil yun pala ay hinahabol na siya. Sabi po niya ng mga operatiba daw po ng NBI. At nagalit pa nga po siya sa inyo dahil bakit daw po kayo nandoon? At sinabi niya sa Sergeant at Arms kung pwedeng remove them from the Senate premise. Ano pong masasabi niyo dyan, Senator? Hindi ko nga po siya maintindihan dahil unang-una, kaya ako nandoon dahil hinamon niya ako na samahan ko yung arresting team. So, pinagbigyan ko lang naman po yung kanyang request. Pero ganito po, nakita ng mga kababayan natin yung kaguluhan. Opo. Bakit siya tumakbo sa NBI agents na nagsuserve ng warrant? It's a valid warrant. Marami pa silang sinasabi na ano daw yan, hindi daw totoo nung una, tapos nung umamin yung ICC, kailangan daw ng local court, ang dami ng alibay. Pero si Duterte mismo, nung binigyan ng warrant ng ICC, dinala naman. Opo. Di ba? Dinala. Yun ang reason. Yun din ang procedure na ginawa. Pero ito sa kanya, umaapila siya na kailangan iba yung treatment sa kanya. Pero at least nakita ng mga kababayan natin kung sino si Bato de la Rosa. Siya ay duwag, no? Pasiga-siga lang nung sila ay nasa kapangyarihan, pero nung siya na ang papatawa ng warrant, yun, kumaripas ng takbo. And pangalawang beses na po kasi nung una, 'di ba, almost 7 months po siyang nag-absent sa Senado. Ngayon po nung 2 o'clock or nung Wednesday ba yun or Thursday na, nakita daw po na nakalabas na ito ng Senado at sinamahan ni Senator Padilla. Yun nga po, no? Iniimbestigahan ngayon yan ng NBI, DOJ, kasi krimen po yan. No? Pag nag-assist ka ng pagtakas ng isang pugante,
Involved ka na makakasuhan rin. ka. Opo. Oo. So, ganun din kay Cayetano, yung obstruction of justice, pagka hinarang mo ang pag-serve ng valid warrant ay pwede kang arestuhin. Ora mismo, no? Pwede kang kasuhan na obstruction of justice. Kaya sana magbunga itong mga ito ng mga kaso kasi nakita ng mga kababayan natin hindi naman pwedeng gano'n kasi sila pagka sinerban sila ng warrant talagang sumusuko lahat Ako nga po, sumuko rin nung nasa Opo. Senado rin. Pero sila, gusto nila iba yung trato nila. Gusto na, sila lang yung naghahari-hari nung panahon ni Duterte. Special sisiga treatment. nito mga ito. Oo, ang sisiga nila. Tapos ngayon, mga duwag naman pala. Yun po ang nakakalungkot dito. Sabi po kahapon na ni Senator Padilla, kasi na-interview siya ng aming Senate reporter, sabi po niya kaya po umalis ng Senado itong si Senator De La Rosa dahil may gusto daw pong kumidnap. Ano pong masasabi niyo dyan? Hindi po niya sinabi kung sinong gustong kumidnap kay Bato. Yun na nga ho, ang term dyan yung gaslighting. Yung babaliktarin ka. Itong mga NBI agents pa, ang palalabasin nilang mga masasamang tao, mga kriminal, pero si Bato de la Rosa na pinaproteksyonan nila, may warrant of arrest for crimes against humanity dahil doon sa war on drugs na libu-libong Pilipino ang pinapatay nila ni Duterte. Opo. Tayo po, nasaksihan natin yun. Yun po ang realidad. Siya yung kriminal, yung NBI agents ang gumagawa nung kanilang mandato. So, sana wala naman pong malinlang na mga kababayan natin sa mga ganyang linyada ni Robin Padilla. Oo nga po dahil muli pong nag-circulate yung I think 2018 video niya, Sen. Siguro na panood niyo po yun. Na parang nananawagan po siya sa inyo noon na sumuko ka na raw. At yun nga, pero ngayon, siya naman yung parang nagkakanlong at nagpapatakas pa dito kay Senator Bato. Ano pong reaction niyo, sir? Doon nyo ako makikita kung ano talaga yung pinaninindigan ni Robin Padilla. Hindi naman yung prinsipyo na yung batas, Kasi nung panahon na yun, wala ngang warrant Bakit ako susuko kung kanino? I was being advised by the senators na wag ako sumama dun sa otoridad na walang warrant. Opo. So ang ginawa nila, antayin yung warrant. So nung dumating yung warrant, sumama ako. Pero ngayon, iba na siya. So ibig sabihin, hindi yun yung kanyang paninindigan. Ang paninindigan niya is kampihan yung mga tropa nila. Kaya nga. Ganun lang ho yun. And Senator, ito rin medyo nakakatawa lang na sa isang panayam lang din si Senator Marcoleta, sabi niya kasi kung lahat ba ng sasabihin daw hamon ni Bato sa inyo ay papatulan nyo. Kung halimbawa pakainin daw po kayo ng ng poop, kakainin nyo daw po ba yun? Sabi sa isang interview, sabi po ni Senator Marcoleta. Ano pong reaction niyo dyan? Alam nyo, napaka-babaw naman nitong ni Marcoleta, napakahina naman. Ito po, yun hamon yun, hamon. Tama. Hindi naman lahat ng hamon ay kakasahan mo. Pero yun, hinamon niya ako na samahan ko, kinasahan ko. Ngayon kung hahamunin ako ni Marcoleta na pumunta ako ng Senado at batukan ko siya, kakasahan ko rin yun. Diba ba? Ganun po yun. And opo. And ano pong inaasahan po natin dito sa yung sa kaso ni FPRRD and syempre connected po ito sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Yun po ay gumugulong na pero itong kay Bato hindi pa. Pero yung inaasahan po ba natin yung positibong output pa rin, yung outcome dito o resulta na mapapanagot po itong na nasa likod po nitong EJK victims po natin na kumbaga ibinuwis po ang kanilang mga buhay o di naman po ibinuwis kundi naging biktima nitong kanilang EJK. Yan po ang panalangin ng mga pamilya, ng mga biktimang nangamatay nung panahon ni Duterte. So yan po ang sinusulong natin. Kasi ganito po, liliwanagin natin. Hindi natin kinakampihan yung mga addict, yung mga kriminal. Pero meron po tayong sistema dito sa ating bansa. Kapag kriminal ka, ikukulong ka. Kapag addict ka, i-rehab ka para magkaroon kang pagkakataon mamuhay ng panibago.
ang ginawa po nila, sinortcut nila. Pinagpapatay nila yung mga Pilipino at yung pala, peke lang. Yung pala para lang pagtakpan yung sarili nilang drug cartel. Sila mismo ang distribute at nag-i-import ng illegal na droga. Yan sila Digong. So, yan po ang nangyayari dyan. Ngayon, tayo po ay confident na kompleto yung ebidensya na naisumite na doon sa ICC. Kaya ito ay magdudulot sa pagkakamit ng hustisya para sa mga naapektuhan. Sen, naalala ko lang nung una ko kayong na-interview last year na sinabi mo na susunod na nga si Bato kay FPRRD. And ngayon parang nabanggit po niya sa isang panayam na hindi daw, parang nagbago daw po yung isip niya na samahan si Tatay Digong sa The Hague dahil kung ilalagay lang naman daw po siya sa malayo kay Tatay Digong, hindi naman po niya makikita ito, di wag na lang siyang pupunta doon. Ano pong masasabi niyo dyan? O natatakot lang ba siya talagang makasama si Tatay Digong doon at makulong? Ganoon na nga po mismo. Marami pa siyang palusot, duwag lang siya. Pero ganito po, nung ako po ay nandoon sa ICC, pinakita po yung detention facility kung nasaan si Digong, ando doon. Lahat po ng akusado nando doon. May mga 6 pa na kasama doon si Digong, nando doon sila lahat. Okay. At malaya silang makipagkwentuhan sa isa't isa. Kaya kung pupunta si Bato doon, mahahatid siya ron, talagang makakapagkwentuhan sila maghapon. Pwede pa nga sila magluto. Sila ang magre-request. Si Bato, marunong daw siya magluto. Magluto siya ng mga paborito nilang ulam. Opo. Yun po ang sistema doon. Maluwag para sa mga akusado. Pwede ring bisitahin ng pamilya. Tapos meron ho silang 24/7 access sa telepono sa kanilang mga immediate family. Okay. Ganun po 'yon. And so ngayon po, Sen, ano pong mensahe po natin sa Senate since nandun na po yung mag-umpisa na yung trial para sa impeachment kay VP Sara? Sa mga senador po natin ngayon, nanonood po ang taong bayan. Ine-expect nila na gagawin nyo ang nararapat at kung ano ang patas at magdudulot ng hustisya para sa mga Pilipino. And may mensahe po ba kayo kay Senator Bato, Sen? Kay Bato de la Rosa, sumuko ka na lang para mas mahimbing ang tulog mo sa kulungan. Kasi ngayon ho, hindi talaga makakatulog na maayos yan. I can imagine that feeling. Hindi mo alam kung sino ang magtataydor sa'yo. At dan po uuwi yan. Dan talaga uuwi yan. Alright, former Senator Antonio Trillanes IV, maraming pong salamat sa time niyo po and marahay na hapon po and Diyos mabalos. Diyos mabalos po sa inyo. Yan mga kasama, si former Senator Antonio Trillanes at napag-usapan po natin ng maraming... Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.